Hello? Hello po, Papa Jack. Hi, magandang gabi. Magandang gabi po. Actually, magandang umaga na pala. Good morning. 3 a.m. na. Oo nga eh. I'm having a technical difficulty. Pasensya ka na, kanina ka pa nag-aantay dyan, ha? Okay lang po. Alright. Nanonood din po ako sa live niya kasi. Oo. Nanonood ka? Opo. Hindi ka ikaw yung may balat? Ha? Ako pala yung kasi parang okay naman kanina. Nung nireplyan kita para maging next caller ka, parang... Biglang nagloko yung system. Diba? Oo. Diba? Parang nagloko yung system. Ano so nangyari? Yan. Malas na nga sa pag-ibig, pati sa call, malas. Ay, anyways. Teka lang, ayusin ko lang. Upo. What's your name? Lexi po. Yung gusto mo lang itawag ko sa'yo. You, of course, don't have to give me Lexi that. po. You want me to Lexi call po. you Lexi. Okay. Yes po. Si Lexi ay, ilan taong ka na? 26 po. Yung Lexi mo ba ay Lexi? Opo, with E po. Lexie. May E pa, anong tinulong nung E? Ilan taong ka na? 26 years old po. 26. Alright. Yes po. Taga saan ka? Taga Manila po. Saan sa Maynila? Maynila o Metro Manila? Sa Tondo po. Maynila nga na. Opo. Yan ang ang pusod ng Maynila. Opo. Taga Tondo yung maraming kamag-anak ko eh. Actually po, kaya po ako nandito sa Tondo kasi po yung daddy po ng baby ko, taga dito po. So tinawag ka pala ng pag-ibig dyan. Parang gano'n. Yes po. Okay. Anyways, Lexi, anong pag-uusapan natin? About po sa, daddy po ng baby ko po. May nagaganap? Tatanong ko po kasi, mangingi din po ako ng advice and itatanong ko po kung tama po yung decision ko po. Yung, actually po, 5 years na po kami ng daddy po ng baby ko. Tapos, around July po, or June, end of the month po ng June, naghiwalay po kami. 5 years na kayo, nitong June this year, naghiwalay kayo? Opo. Bigla na lang po kasi siya, hindi po umuwi sa amin ng 1 linggo. So magka-live-in kayo? Opo. Okay. Mag-live-in po kami. Tapos bigla po siyang hindi po umuwi po ng 1 linggo sa amin. Tapos wala pong explanation. Wala po siyang explanation. And then, naglakas loob po kung pumunta sa work niya. Anong work niya nun? Sa Malate po, waiter po siya. Okay. So, bago siya hindi umuwi ng 1 week, wala naman kayong away? Ayun po yung problema namin. May times po talaga na hindi siya umuwi. Tapos magpaparamdam po siya gabing-gabi na po. Kanino ka nakatira? Sa bahay? Party nila? Party mo? Nung time po na bago po kami maghiwalay, nasa Rizal po ako nun. Okay. Sa Rizal po kami nakatira. Tumira lang po kami dito ng mga anak ko. Recently lang po. Siguro po mga 2 weeks pa wait lang lang. po. Mga anak. So, ilan anak mo? Bali po 2 po. Okay. Pero po ang anak niya lang po sa akin is yung bunso ko po. So meron kang, kumbaga parang single mom ka na bago kayo nag-meet? Opo. Okay. And then, ayun nga po, nung pumunta po ako sa work niya, hindi po siya sumasagot. Hindi po niya inamin ko ano talagang reason. Tapos po, umabot po sa point na lumuhod po ako nun. Tapos tsaka niya lang po inamin yung totoo. Ano yung inamin niya? Na may po sila. Parang nagkakaroon po ng feelings sa isa't isa yung sa ka-work niya po. Siyempre kung ganun, hindi lang feelings yun. Kung 1 week siya hindi mo di malamang nandun siya. Opo. Doon nga po sila natutulog. So sila na, ang madaling sabi. Nung time po na yun, ang sabi po nila sa akin,
Hindi pa daw po sila. Actually po, sila pong dalawa yung kausap ko nung time na yun. Tapos po, bago po mangyari yun, may dummy account na po na nag-chat sa akin na nagsasabi po na may relasyon daw po sila. Sino kaya tapos, yun po ang hindi ko po alam hanggang ngayon. Tapos, minessage ko po yung babae before. Tapos, ang sabi niya po sa akin, friends lang daw po talaga sila. Okay. Na close friends lang daw po talaga sila. Umabot po sa point na parang naging close ko na rin po yung babae. Ganun. Kasi po, bakit? Opo, hindi ko pa po alam yun. Hindi pa pa, Jack, hindi ko pa alam yung sa kanila noon. Nung time na nagiging close ko siya. Kasi po, nagkikwento ako sa kanya nga about po dun sa tatay po ng baby ko. Kaya po nung nag-confess po sila sa akin na parang nagkakaroon na po sila ng feelings sa isa't isa. Siyempre po, nasaktan po ako ng sobra nun. Kasi nagtiwala na rin po ako dun sa babae. Siyempre, bago pa nila sabihin na nagkaka-feelings na sila, may relasyon na yan. Ayun nga po. Posible naman nagka-feeling sila nang wala silang relasyon. Ano yun? Nagkatitigan lang. Alam nilang parehas sila merong, di ba? Yun talaga yun. Tapos, ayun nga po, naghiwalay po kami noong June, end of the month. Okay. Tapos, tapos binigyan po ako ng condition nung tatay ng baby ko. Kasi po, ayaw niya rin akong bitawan, pero hiwalay kami. Ang gusto niya pong maging setup namin is, papayag po ako na maging sila. Tapos, ang alam po ng lahat is, hiwalay na po kami. Ang kapalit po nun, uuwian niya po kami ng mga anak ko. Parang yun po yung binigay niya po sa akin na kondisyon para po uuwian niya kami ng anak ko. Tapos, ayun po, naging sila po ng babae. Tapos, recently po naghiwalay sila ng babae. Tapos, umuwi po yung daddy ng baby ko sa amin for 3 days po. Tapos, after po nun, bumalik na naman po siya doon sa babae. Okay. Tapos, nagkaroon po kami ng problem ng mama ko. Tapos, nag-decide po ako na lumipat nga po dito sa Tondo. Ay, di ba taga dyan siya? Opo, taga dito po. Eh, ibig sabihin, hindi ka umuwi sa bahay nila. Opo, hindi po. Nag-rent po ako ng apartment dito rin po sa Tondo. Malapit sa bahay ng jowa mo? Opo. Isang sakay po. Hindi naman katabing-katabi. Opo, hindi naman. Okay. Tapos, ayun po, ang sabi niya po sa amin, uuwian na daw po kami ng mga bata, ng mga anak ko po. Okay. Tapos, akala ko po magiging okay na po. Sabi niya, uwi na siya lagi sa amin. Pero wala po siyang sinabi na, hindi niya nilinaw sa akin na magkakabalikan kami. Ayun, yun po yung niya. Tapos, umuwi na po siya dito. Nalalaman ko po sa mga kakilala ko po na ka-work niya na hindi pa rin po pala sila natitigil ng girl. Tapos, siguro po mga 1 week na po siyang umuwi dito sa amin. Nag-message po sa kanyang girl na, ayun nga po, wala rin silang label pero ganun pa rin yung ginagawa nila sa isa't isa. Anong ginagawa nila sa bawat isa? Kung ano po yung ginagawa ng magjowa. Kumbaga po, hindi po mabitawan ng daddy ko, yung daddy ng baby ko, ako, tsaka siya. Okay. Parehas po kaming hindi niya mabitawan. Tapos po, nung nakaraang araw po, lasing kasi yung girl, sinabi niya sa akin lahat na may nangyayari din pala sa kanila until now. Ako po, pumutok po yung galit ko. Inaway ko po yung daddy ng baby ko po. Ang tagal mo nga magalit eh. Tapos po, ayun po, na umabot po sa point na nagwala ako. Siyempre po, nasaktan po ako sa sinabi ng babae. Parang nanliit po ako kasi... Ano masabi ng babae? Pinapamukha niya po sa akin na
hindi daw po siya mabitawan nung daddy ng baby ko po. Parang inaasar ka pa, parang gano'n. Opo. Ngayon po, kinausap ko ano ba talagang desisyon niya. Ang sagot niya lang sa akin, lagi niya pong sinasagot yun na ayaw daw po muna niyang pag-usapan. Lagi po tuwing ina-open up ko po yun. Kasi po, simula po na naghiwalay kami, parang napapagod po ako na hindi ko po alam yung plano niya sa amin. Tapos, nung time po na hindi namin siya kasama, hirap din po ako nun kasi, actually po yung panganay ko po, parang sa kanya na rin po lumaki kasi, simula po 2 years old yung anak ko, parang siya na po yung kinalakihan na kasama na daddy po. 7 years old na yung panganay mo, di ba? Opo, 7 po. Magsi-7 po sa February. Okay. Tapos po, nung nakaraang araw po, ayun po, pinabalik ko na po siya dun sa babae ulit. Kasi po, nung last time po kasi nung nag-usap kami, umiiyak na po ako sa kanya. Sabi ko po na hindi ko na po kaya yung setup na ganun. Kung ganun po ba yung gusto niya na magulo po yung pamilya namin. Hindi po siya nagsasalita. Ang sagot niya lang po sa akin, ang drama ko po. Puro daw po ako kadramahan. Okay. Actually, papadyak sa buong 5 years na yun. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, sobrang tatag ko pa din eh. Ang tawag ba dyan ay matatag? Tanga pala, papadyak. 5 years na akong tanga. Kasi, kung ang tawag dyan matatag, edi ang daming matatag pala, no? 5 years na akong tanga, papadyak. Paulit-ulit. Umaasa ako na magbabago hanggang sa hindi na pala talaga magbabago. Palala na palala yung ginagawa niya. Alam naman niya, papadyak, na marami akong sacrifice sa pamilya namin, sa kanya. Pero parang hindi niya po nakikita yung worth ko, papadyak. Hindi ko po alam kung ano pang kulang. Na ginawa ko naman po siya, pati yung mga anak ko na parang priority ko po. Never po ako nagkulang sa kanila. Umabot nga, papadyak, sa point na ako yung nag-work para sa amin. Okay lang po yun. As long as na hindi siya nagloloko. Kaso, ano work mo na nag-work ka? Po? Anong work mo na nag-work ka? CCA po ako, papadyak. Ano na? CCA po. Ano yung CCA? Nag-entertain po kami ng guest. Kumakanta po, umiinom po, ganun po. Okay. Hirap yung trabaho na yan, ano? Opo, papadyak. Pero po nung time po na ako naman po yung nag-work, hinatid sundo naman po niya ako. Tapos, tamang hinala siya sa akin lagi yung pala siya may ginagawang kalokohan. Ang lagi niya po sa akin sinasabi, papadyak, intindihin ko lang daw po siya. Actually po, hindi lang po yun yung babae niya. Sobrang dami niya pong babae na kinakausap po. Bukod pa po dun sa ka-work niya. So, manghingi po sana ako ng advice, papadyak. Anong tanong mo? Kung tama po ba yung decision ko, papadyak? Na? Ano ba decision mo? Na i-let go po siya. Yes. Tama. Napakatama. At matagal na yan. Kasi di ba nabanggit mo kanina, lagi niyang ginagawa yan sa iyo. Tama? Opo, papadyak. Ikaw ba pag mahal mo tao, pag-aalalahin mo ba ng 1 linggo? Sabihin mo ng 2 araw lang. Opo. Sa ibang babae nga yung mawala ka ng 3 hours, nagwawala na Ganun po ako kabait sa kanya, papadyak. Lagi po akong may Well, hindi ko alam kung mabait ang tawag dyan. Yan ang hindi ko alam. Pero nakukuha mo yung point ko, di ba? Opo. Sa iba nga
Di ba? Ang tawag nito, yung mawala ka ng 3 hours, nagbawala na. Siya nawawala ng ilang araw. The worst, 1 week, nung magkita kayo ulit, may iba na. Ang malupit na part, na-confirm mo na may iba na. Hindi ka pa rin humiwalay. Tapos Papa Jack, alam mo ba, bago pa ako pumasok dun sa work nila para kausapin siya. Ayaw niya ako labasin. Nag-antay ako for almost 2 hours. Naulanan ako, nainitan ako. Well, call mo na yan. Ba't di ka sumilong? Katangahan mo na yon. Bakit? Sino may sabi siya magpaulan ka? Ginawa mo na lang yun para mukha kang kawawa. Pwede ka naman sumilong. Dahil silungan sa Maynila. Ano ka ba? Charot. Ikaw charot-charot mo din yun eh. Ba't ka magpapaulan? Totoo yun, Papa Jack. Oo nga, pero pwede kang sumilong. Wag mong ibintang na to. Yung nag-antay ka ng 2 hours, pwede mong hindi gawin yun eh. Ano kasi ako ng time na yun, tulero ako eh. Pero wag mo isumbat na 2 hours ka na ulanan, na arawan. Tulero kasi ako ng time na yun. Anong ginagawa? Nag-shoot ka ng MTV, gano'n? Ano ka ba? Pwede ka namang sumilong. Hindi mo ginawa. Ako ba? Tulero ako ng time na yun eh. Anyway, so... ganito ano? Alam mo ba, Papa Jack? Nag-anxiety ako nung sobrang bumagsak yung katawan ko nun. From 52 kilogram, naging 47 ako. Sobrang payat. Sobrang payat naman nun. Oo, Papa Jack, totoo yun. Hindi ako makakain. Parang less than one sack of rice. Opo, totoo yun. Pero ngayon naman, Papa Jack, medyo nagiging okay naman ako. Nakakakain naman ako. Kaso, ayun nga. Pero ngayon naman nakakaya ko naman na siyang tiisin. Kasi naisip ko din na alam niya kasi na palagi lang akong nandito para sa kanya, kaya paulit-ulit niyang ginagawa sa akin. Ang iniisip ko lang kasi, Papa Jack, kaya hindi ako makalet go talaga. At yung mga anak ko po. Parehas po kasing babae. Tapos, sobrang mahal po nila yung daddy nila. Nung time nga po na lumipat kami dito sa Manila, nung nalaman po nila na kasama namin yung daddy nila, tuwan-tuwa po yung dalawa. Kasi sabi ng panganay ko, kasama na nila ulit yung daddy nila. Kaso Papa Jack, ayoko naman makita nila ulit na dito nga umuwi yung daddy nila. Hindi naman kami okay ng daddy niya. Okay. Parang alam mo na rin sagot sa mga tanong mo, no? Tama ba? Opo. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Kasi charot yun. Imposible siguro, Papa yun. Jack, alam ko po yung dapat kong gawin, pero napapanghinaan lang po ako ng loob. Well. Ay, napapakinaan ka ng loob. Tama? Opo. Well, understandable. Pero di ba, yung tanong mo naman sa akin, very specific naman, di ba? Opo. Your question is, Papa Jackson, makikipaghiwalay na ba ako? Yun, di ba? Opo. Well, my answer is yes. Kasi kung sinagot kita ng wag na lang mag-podcast kahit kailan. Hindi, totoo. Kasi ibig sabihin, wala nang kwenta yung mga payo ko sa kahit kanino. Alam mo, wala naman siguro kahit sinong taong tatanungin mo, ano magiging sagot sa iyo ay hindi, Alexi, tiisin mo yan, okay yan. Alam mo, noong unang panahon, ninuno natin, di ba? Okay lang yan, at least tayo umuuwi, di ba? Opo. Yung mga linyang, mapapagod din yan. Antayin mo lang. Actually, Papa Jack, ayun yung linya niya. Ang mahalaga daw sa akin siya umuwi. Hindi na uso. Alam mo, nung unang panahon, nauso yan. Kasi maraming mga tanga nung mga panahon na naniniwala dyan. Katanga-tanga.
Yung linya na yan, ano yan, panahon yan ng mga nagpapakamartir. Sa panahon ngayon natin, hindi na uso yan. Look, kanina may nabanggit ka. Ready? Apo. Sabi mo yung mga anak mo. Opo. Oo, kasi nga, they look up to him. Tama, mali? Tama po. Parang mali yung tingin mo dun no? What kind of example are you setting the kids sa nangyayaring ito? Alam mo, darating yung panahon, Lexi, ang ending niyan, imbis na kamumuhian nila yung tatay nila. Kasi maaawa sila sa'yo. Totoo. Opo. Kamumuhian nila yung tatay nila kasi maaawa sila sa'yo. Opo, tama ka po, Papa Jack. Yeah, totoo yan. Tayong mga magulang ang huhubog ng kamalayan ng ating mga anak. Whether sadyain natin o hindi, di ba? We are going to give them the primary examples of life. Ngayon, nakadepende sa mga anak natin kung mag-i-inspire sila doon or ma-challenge sila doon. Maganda yun kung ma-inspire o ma-challenge. Di ba? They'll do good in life. Kaya alam, may mga pagkakataon, pag lumaki ang bata sa pamilyang toxic, nahahawa sila. Ayun nga, Papa Jack, kaya po, binalik ko na rin po yung daddy po ng anak ko dun sa babae kasi ayoko pong makita po ng mga anak ko. Hindi mo binalik, wala ka ng choice. Wag ka magsinungaling sa sarili mo. Don't lie to yourself. Hindi mo binalik. Diba? Ayoko pong makita nila na ganito ba dapat tratuhin yung babae. Kaya nag-decide po ako na paalisin na po siya dito. Okay. Masakit. Alam ko, Papa Jack, masakit po yun. Kaso wala akong choice kaysa po paulit-ulit gawin sa akin. Hello po. Hello. Hindi mo ako naniniwalang hindi mo alam sagot sa tanong mo . Charot mo lang yan . Alam mo naman yan . Tama, mali? Tama po. Huwag tayong maniwalang hindi mo alam ang sagot sa tanong mo. Of course, alam mo. Pwede bang hindi mo alam? O pwede bang papayag ka na lang na he will just get away with all the stupidities na ginagawa niya? Hindi naman fair sa iyo yun di ba? Opo. Hindi fair sa iyo yun. So why would you accept him every time? Akala ko nga, Papa Jack, nung bumalik siya dito, akala ko matitiis ko yung ganun. Kaso, akala ko matitiis ko yung ganun niya. Yung bukod dun sa babae niya, marami siyang nakausap. Kaso, hindi ko talaga kayang tiisin. Parang wala talaga siyang pakialam. Ang taas ang taas na yung tolerance mo sa Opo, Papa Jack. Ang taas na, Sa sakit. Oo. Nakakapikon ka na, no? Totoo. Opo, yun din sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko. Nakakapikon ka na sa part na yan. Di ba? Opo. Sobrang tanga na. Totoo. Tapos, binla ko na rin po siya sa lahat para Baka naman kasi sumpong lang yan, ha? Hindi po, Papa Jack. Well, good. Pangatawanan mo yan. Ako, alam mo, Lexi, I don't believe you need anything from me. Naghahanap ka lang ng kakwentuhan. Wala akong papayo sa'yo. Kasi imposibleng hindi mo alam ang sagot dito.
Wala akong kahit anong ipapayo sa'yo. Ang kaya ko lang sabihin, siguro ang pwede lang natin pag-usapan ay i-confirm sa'yo na, tama ka naman, Lexi, di ba? It's about time. Mahalin mo naman sarili mo. May itatanong ko sa'yo. Hindi mo man kinikwento ito, pero itatanong ko na rin, ha? Opo. Bakit ka naghiwalay nung tatay nung unang anak mo? Yun po, niloko din po ako. Nakipaghiwalay ka? Opo, yun po, nahiwalayan ko po siya agad. O, diba? After po nung panloloko na yun. Yan. I bet mas malala tong pangalawa. Opo, sobra po. Bakit? Di ba? Bakit mo pinapayagan? Ayun po yung pinagtataka ko, Papa Jack, kasi... Huwag ka na magtaka. Di ba? Huwag ka na magtaka. Makipaghiwalay ka na lang basta. Opo. Alright? Opo. You deserve so much better in life only when you want to experience it. Naniniwala ko kaya mo naman eh. Kanina, sabi mo sa akin, nagka-problem kayo ng mother mo. Tama? Opo. Makipagbati ka na doon. Alam mo, pamilya pa rin ang unang makakasama natin. Opo. Actually po, Papa Jack, ngayon po okay na po kami ng mama ko. Hayaan mong tulungan ka ng nanay mo. Yan, hayaan mo. Opo. Mag-isa ka lang dyan. Opo, mag-isa lang po ako ngayon dito sa apartment. O di pag kinatok ka niya dyan, paano yan? Hindi ba? Hindi. Natawa ka, no? Kasi parang na-excite ka. Hindi, Papa Jack. Ano ka ba? Atin na. Hindi Ba't defensive ka? Hindi. Kahit katokin ka niya dyan? Hindi. Hindi ka seryoso. Hindi ko siya papapasukan, syempre. Tsaka hindi yun kakatok, hindi na yun babalik dito. Halimbawa, dumating ngayon, habang kausap mo ako. Hindi yun dadating, Papa Jack, kasi panggabi Halimbawa nga. Halimbawa, sabihin niya, alam mo, namiss kita eh. Nag-half day ako. Alam ko na yun, Papa Jack. Alam ko lang gusto na. Ano gusto nun? Bang-bang lang gusto na. so, hindi mo sinasagot yung tanong ko. Ibig sabihin... Hindi, Papa Jack. Totoong sagot. Hindi na po talaga. Kahit bem lang, ayaw mo rin? Hindi, Papa Jack. Kasi natauhan ako nung nakaraan. Nung kinausap ko siya nga. Tapos, iyak na ako ng iyak. Ang sagot niya lang sa akin, ang drama mo naman. Well, sige. Wala na siyang pakialam sa feelings ko talaga. Kaya ko tinatanong kasi nag-PM siya sa akin. Talaga? Sabi niya, wag na po siya malungkot. Pupuntahan ko po siya ngayon. Hindi na, Papa Jack. Papasukin mo, hindi? Hindi po. Hindi nga, Papa Jack, promise. Okay. Hindi na. Ano re-reply ko sa kanya? Bumalik ka. Hindi, sasabihin ko? Huwag ka dito. Go sa far away. Sabihin ko? Hindi nga, Papa Jack, promise. If ever bumalik siya dito. Hindi, ito nga re-replyan ko nga ngayon. Ano sabihin ko? Sabihin mo dun siya sa far away. Sabihin ko dun sa far away? Oo, dun na lang siya sa far away. So, wag na siyang tumuloy? Yes, Papa Jack. Okay, sige. Sabihin ko papunta na siya eh. On the way na ba? Joke lang, hindi. Hindi ko na. Hindi, Papa Jack. Saka nabipil ko sa sarili kong parang nagiging manhid na talaga ako. Okay. Ay, nasabi ko na. Malapit na raw siya eh. Di sabi ko, wag ka nang tumulay, sa far away ka daw. Sinabi ko na, sabi mo eh. Wala, hindi pupunta dito, Papa Jack. Magaling ka pa, sinabi nga niya eh. Nag-message siya yun. Doon na lang siya sa far away. Okay. Sabihin ko po. Para maging okay na ako. Okay.
Pero wag ka nakatingin sa pinto kung kakatok. Hindi mapasok na sa kwarto ako. Sa kwarto ako. Yes, okay po. Hindi nga, nasa kwarto ako. Kaya nga, bakit ba? Inaano ka ba? Ay. Anyways, yun lang. I think nandito ka lang para i-confirm na finally you are going to love yourself more than you love him. Tama, no? Yes po. Wow. So okay na yun. Susupport na lang kita. Wala man akong ipapayo sa'yo na hindi mo alam. Opo. Ayoko kasi magmagaling. Ayoko gawin yung ginagawa ng iba na kahit alam nyo na yung sagot, papayuhan pa kayo. Pag alam nyo na, di makontento tayo sa bagay na alam nyo na. Okay? Opo. Alright? So, thank you sa pakikinig sa akin, Papa Jack. Oh, thank you very much. Bye-bye. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Bye-bye.